Magandang araw mga kaproyekto. Welcome to Proyekto Pilipino. Kagaya ho ng nakagawian na natin itong nakaraang maglilimang taon na tayo, no? Magpa 5 years na tayo, di ba? Kasi nagsimula tayo bago ng eleksyon noong Mm. 2022. So we're almost going on our fifth year, no? Kagaya ho na nakagawian natin, from time to time, hindi tayo tumatalakay ng isa lamang issue, no? Kundi parang naglalagom tayo ng hindi lamang yung mga dinaanan nating issues, kundi nagko-current events ano tayo episode. So ito sa mga episode na ito, no? At saka alam naman ho natin ngayon ang malaki at mahalagang katanungan ng mga tao sa lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran, ano? Hindi lamang sa larangan ng politika o yung sa Iglesia ni Cristo or Senator Marcoleta, but meron pa mga ibang issues. Yung katanungan niya, ano ba ang institusyon na pwedeng humusga, no, sa lahat ng mga issue at yung paghuhusga na merong integridad at kredibilidad, ano? So siguro yun ang pag-usapan natin ngayon. So andito siyempre ang ating mga batikan ng mga pantas, si Manolo Quezon at si Leloy Claudio. Welcome, long time. Long Hi, time, Fads. Pads. Kamusta? Hi, Manolo. Ay, So, okay. Tumbukin na natin yung mga pangyayari sa paligid kasi andyan yung kay Senator Marcoleta, yung rally ng INC. Andyan siyempre ang Ateneo de Manila, 'di ba? Yung marami ring yan ang laman ng mga balita at siyempre ang napipintong impeachment trial itong darating na Lunes, no? So, ano ba yung ano ba ang sino ang may kredibilidad na humusga, no? So yun ang ating katanungan na sipanin mo lang pagtalakay natin. Manolo, Leloy? Pads, siguro magsisimula ako sa parang babaliktarin ko yung tanong. Um, Bakit ba tayo may pakiramdam na wala na tayong mapapagtiwalaan na institusyon Yun. o grupo na pwedeng gumabay sa atin? Mm. Bakit? Bumabalik yung kaisipan ko sa isang sinulat ni Randy David about mga over 10 years ago. Sabi niya, kung titingnan mo lahat ng mga kaganapan sa ating kapaligiran, yung sunod-sunod na krisis, ah isang isang may bagong expose halos kada taon. Mm. Sabi niya, lahat yan ay bumabalik sa isang problema, isang krisis. At sa kanyang pananaw, ang krisis na yun ay um, krisis ng modernismo, modernidad. Anong ibig sabihin nito? Sabi niya, parang gumuguho o nawawala na ang traditional na lipunan natin. Sabi niya, kung saan dati merong mga bagay na parang nagbibigay ng nagsisilbing limitasyon sa ugali o masasabi natin sa mga masasamang pagnanais ng mga pinuno at ng sambayanan. Anong halimbawa nito? Sabi niya, titingnan mo yung salitang palaging binabanggit ng mga mas matanda sa atin na um, bakit parang wala nang, yung wala nang hiya. Walang Wala nang, delikatesa. yes, bakit wala nang delikadesa? Mm. And kung babalikan mo yung delikadesa, hindi ito batas, kaugalian ito kasanayan ito. Ang pananaw, at itong sabi ni Randy David, na dati, pakiramdam ng hiya, parang dignidad or honor, ay siyang nagbabawal ng mga ibang bagay na hindi mo pwede lampasan ng isang linya kasi nakakahiya na, nakakamenos, nagpapatunay na wala kang honor. At dahil dito, hindi ito lalampasan ng mga taong may kakayahan o kapangyarihan. Sabi niya, pag tatanggalin mo itong bagay na ito, tabu siya Yung parang nasa utak mo lang yun Wala namang ibang bagay na nagbabawal sa iyo, kundi yung sarili mong pakiramdam na hindi tama yung ganitong bagay nito. Oras tanggalin mo yun, wala nang makakaharang sa iyo. Sa Correct. di ba? Oo. And sabi niya,
At ito yung hinahanap natin na nawala na itong mga bagay na dating angkla ng ating lipunan and wala pang pumapalit sa kanya na impersonal na batas o patakaran na may sapat ng lakas para hintuin ang mga masasamang ugali na ito. And sabi niya, yun ang crisis of modernity na habang namamatay ang dating sistema, wala pang pinapanganak na kapalit dito. At habang nangyayari ito, naliligaw tayong lahat at parang gumuguho ang kumpiyansa natin hindi lang sa ating sarili kundi sa isa't isa. So sabi niya, so that's where we are. And kaya Meanwhile, Manolo, yung mga institutions, hindi rin naman nagpo-perform. Yes, hindi sila makaperform dahil wala pa sila sa punto kung saan ang impersonal na mga bagay katulad ng batas, mga regulasyon, ay may sapat na kakayahan para i-prevent or parusahan ang mga masasamang gawain. So that's where we are. And I felt na dapat maintindihan natin lahat ang nangyayaring ito dahil unang-una, tutulakin tayo na kaya kailangan natin mag-insist sa batas, sa mga regulasyon na lahat tayo ay may interes na manatili at maging malakas at ang mga bagay na ito. At pangalawa, intindihan natin bakit naguguluhan tayo, bakit parang meron tayong namimiss, ngunit yung namimiss natin hindi na babalik yun dahil wala na yung kondisyon sa kaisipan o sa lipunan na nagbigay ng lakas sa mga ito. Minsan naisip ko rin, Manolo, chicken and egg question din. Halimbawa yung Senado, wala nang tiwala yung mga tao sa Senado. Kaya siguro wala na rin pakialam yung Senado sa credibility nila or nawalan ba yung tao ng tiwala sa Senado dahil ganito sila mag-behave. Whatever the case, yung Senado na meron tayo ngayon, which is of course hot topic, is ibang-iba na dun sa Senado na nakita natin as recently as I would say 10 years ago or even 15 years ago. Yeah. And of course, very different from yung tinatawag nating pre-martial law Senate na talagang naninindigan at marami tayong nakilala, of course, mga statesman na nanggagaling doon sa Senado. And mga last year, 2 years ago, pinag-uusapan ng mga tao, napaka-weird. Bakit yung House of Representatives na traditionally tinatawag natin na Kamara ng mga buhaya, parang mas may integridad pa sila kumpara doon sa Senado. So yun lang, may karambola ka na doon sa mga institusyon natin Correct. Sa tingin mo nangyari doon sa tingin niyo, Fads Manolo, nangyari doon sa institusyon na yun at bakit bumaliktad? Bakit ngayon parang mas may tiwala pa ata yung mga tao or mas may delikadesa pa yung House kaysa sa Senado? May dalawang bagay kung akong tatanungin, Deloy. Unang-una sa bahagi ng Senado. Kahit noon, okay, first of all, unique ang Senado natin dahil ang buong sambayanan ang humahalal dito. At nung itinatag ito, dalawang dahilan kung bakit dapat ganun ang sistema. Unang-una, dahil noon, mas makitid ang pananaw ng mga diputado o mga kinatawan sa lokal at kailangan ng isang institusyon kung saan pambansa ang pananaw. But this was the situation 80 years ago, 90 years ago. Pangalawa, dahil dito, sila lang ang pwedeng maging pangtabla sa napakalakas na Pangulo. Dahil ang nirerespeto lang natin sa ating demokrasya ay ang mandato na natatanggap ng isang tao. Pwedeng sabihin ng bawat Pangulo, buong bayan ang nasa likod ko. Senador pwedeng humarap sa Pangulo at sabi, buong bayan din ang pumili sa akin. Pwede kitang kontrahin. At dahil dito, sa pambansang pananaw, at kailangan umangat ka para makuha mo ang suporta ng sambayanan, doon magiging training ground para maging Pangulo na kailangan mo national perspective. However, sa simula pa lamang, sabi nila may dalawang bagay na pwedeng maging parang anay na mag-erode sa institution na ito. Celebrity and money.
Dahil dapat umangat ka because of your merit, dapat kilala ka, batikan ka and all that stuff. But kung may celebrity ka at mahal ka ng tao, baliwala Shortcut. shortcut ito, baliwala ang track record, baliwala ang Kwalifikasyon, di ba? kwalifikasyon mo. Pangalawa, kung may pera ka, pwede mong bilhin ng eleksyon. And so the antidote was ang assumption nila dapat malakas ang mga partido at ang mga partido ang pipili ng mga hanay na mga ngampanya bilang hanay, bilang grupo. Oo. That's no longer the case. And you're seeing the logical result of this. Ang pwede lang mahalal ay ang mga sikat o may pera at baliwala na ang kapasidad, integridad, and all of that stuff. Meanwhile, sa ating mga lokal na mga congressman and that sort of thing, unang-una, oddly enough, because of term limits, hindi ka na pwedeng habang buhay doon. So there's a quicker turnover. Aangat ng aangat ang mas bata at kasama na rin doon ang mas batang pananaw. Pangalawa, habang lumalawak ang just development sa lalawigan, wala na masyado yung disparity between, let's say, yung pambansa at yung lokal. Dahil medyo mas mayaman na ngayon, meron ng civil society, meron ng mga paaralan, and so that disparity is gone. So parang mas for lack of a better word, mas cosmopolitan, mas malawak ang pananaw nila. And so, tsaka may mga maangat din na bagong politiko kasi kung yumayaman yung lalawigan, may mga tao nang nakaka-afford, may pera na para tumakbo at kaya nilang i-challenge yung mga established authorities. And that's a pattern we'll keep seeing. And then of course, maging yung mga dynasty mismo, habang yumayaman na i-expose sa mundo, yung mga anak nila pinag-aaral sa labas, nagbabago rin yung pananaw. Yeah. So, that's why it's true na in many ways, mas mataas na ngayon ang kalidad ng ibang mga dun sa Kamara kesa sa Senado. And in fact, sa Senado, kaya tumatanda sila dahil meron na ding nangyayari sa ating media and that sort of thing. Yung dating kailangan mo para makilala ka, wala na dun. Wala na tayong movie industry na kayang gumawa ng massive hit para iangat ka. Notice yung mga movie idol na hinahalal are from the 70s, 80s, and 90s. Yung wala na ring mga media personalities beyond a certain age, mga Tulfo yung huli, dahil sila ang dumating sa katapusan ng pambansang media na malakas. Ngayon, atomized na ang media. So on one hand, kaya marami na rin lumalakas ang ugong na kailangan pa ba natin ng Senado? And I'm #1 champion of a Senate, but I'm finding it harder and harder to justify the Senate as it exists. Na unless magkaroon tayo ng bagong pananaw dito, lumalakas talaga yung argumento na kaya na yan ng mga kongresista natin. Pero that's my belief. Manolo, and Leloy, could you pinpoint that period kung saan nag-umpisa yung the beginning of the end, di ba? Kasi di ba ang pananaw natin nun sa Senado, pag magulo ang camera, ang last bastion of natin is the Senate, di ba? That was their role before, di ba? And nakita naman natin kung paano nila ginawa yon. Mapipinpoint nyo yung period, no? I don't think it happened overnight, no? Yung period bukod doon sa mga nabanggit mo na Manolo. Yung period I think it's between 2010 and 2016. 2010 was the last mass media election. Okay. Yun ang huling eleksyon kung saan talagang may kapangyarihan pa at may silbi ang media upang magkaroon ng pambansang debate tungkol sa mga issue. And that came at the end of yung before that 2001 and all of that, diba? Napakahabang period ng gulo. 2010 was the end of that. 2016 was the first social media election. Kung saan doon na lumipat ang
ang Battleground, 'di ba, ng yes, ang battleground and ang sistema na pagpili ng mga pinuno. Dahil for example, hindi na pambansang movement ang hinahanap mo. Let's say even for the Senate. Dahil wala nang makakagawa ng the blunt reality of running for the Senate is halos imposible na maabot mo yung level ng awareness na kailangan mo para tumakbo para sa pambansang posisyon sa kasulukuyang sistema. However, kung mabuo mo ang mga for lack of a better words, mga fandom, mga fan clubs, whether religious or ethnic, kaya pa nilang dalhin ang isang kandidato sa Senado. Kaya lumalakas ang mga, let's say, Pastor Kibuloy, kaya lumalakas ang Jesus is Lord, kaya in many ways, lumakas lalo ang Iglesia ni Cristo dahil Yes. disiplinado ang mga miyembro nila. At isa ang kanilang pananaw. At dahil bumoboto sila bilang grupo, na-overcome nito ang mga watak-watak na ibang mga grupo na hindi makatahi ng koalisyon para Manolo, I agree with you. Pero sa tingin ko, meron ng mga clues nito. Kung babalik tayo as early as 2001, nung impeachment trial ni Pangulong Erap Estrada, na talagang nasiraan, nawalan ng tiwala temporarily ang mga Pilipino sa Senado. Kasi siguro hindi na naaalala ng maraming mga viewer natin, noong 2001, na-impeach si Pangulong Estrada, nagkaroon ng trial sa Senado at merong isang sobre na dapat bubuksan, ayaw buksan ng mga senador. In fact, ng tapos mga nung kalyado ni Presidente ni Estrada. Oo. Presidente Estrada, kasi meron daw, sa tingin nila may incriminating evidence doon, so that was voted down. Pagkatapos nung na-vote down yon, may mga senador na nagsasayaw-sayaw dahil hindi nabuksan yung sobre at nagmasap yung mga tao sa EDSA, nagkaroon ka ng EDSA 2 dahil dun sa sobreng yun. So yung mga anti-Estrada, galit na galit sa Senado. Meanwhile, nung nagmasap yung mga tao sa EDSA, maraming mga pro-Estrada senator na biglang bumaliktad na pumunta kaagad doon sa EDSA dahil nakita nila yung mga elite forces na doon. Sa tingin ko, ang nangyari doon, conversely, yung mga pro-Estrada naman, nawalan din ng tiwala sa Senado. And I think yung period na yun, yung period ni ERAP, maraming clues doon as to what would happen in the future. Ito isang halimbawa. Kausap ko yung mga tao sa Pulse Asia. After the EDSA 2, naglabas pala yung Pulse Asia ng survey showing na popular pa rin si ERAP kahit EDSA 2. Pero maraming mga institusyon, ngayon siguro matatawag na natin sila mga dilawan institution, although noong time na yun hindi pa kasi common, hindi naniwala dun sa survey. In other words, they didn't believe na meron pa rin undercurrent of populism na hindi nila mabasa, na wala nang tiwala sa kanila as early as that time. So they brushed that under the rug. Pero of course, nakita natin na yung force ay malakas pa rin dahil noong 2010, si ERAP pa rin ang pumangalawa among the candidates. Of course, malayo siya compared to Pinoy, pero Hindi lang yun, pumalawa pa Leloy. rin siya. Hindi lang yun, Leloy, but nung EDSA 2 was in January 2001. And nag-EDSA 3 kaagad. And then nag-EDSA 3 at doon mo talagang nakita. So, tapos, Sa threat again, yung di ba, nung inaresto siya. inaresto siya, linabas yung mugshot niya. And then again, in another act of foreshadowing, yung EDSA 3 was, according to some estimates, mas malaki pa sa EDSA 2, pero hindi kinover ng mainstream media natin. At ang nag-cover ng media nung panahon na yon, INC. So, yes. noon pa lang siguro nagtatanong na yung mga tao, bakit yung mga mainstream media hindi ka pinapansin? Kailangan yung INC yung pumansin sa amin, gayong makapangyarihan, gayong popular pa rin naman si Erap Estrada. And there's a wonderful book na recommend ko sa inyo, yung The Patchwork City ni Marco Garrido, kasi na on the ground siya at that time at na-interview niya yung mga supporter ni Erap, na-interview niya yung mga anti-Erap. At ang sabi niya, itong mga to, parang nakatira sa dalawang bansa. So in other words, wala na, nung panahon pa lang na yun, gumuguho na yung civics mo dahil ibang mundo na yung pro-ERAP at saka anti-ERAP, and syempre na turbocharge yun no panahon ni Duterte from 2016 onwards. At saka Lelo, Manolo, I don't know if yung sabi mo yung dalawang pro-ERAP, anti-ERAP, pero you need to remember, meron ding grupo na kahit sino naman ilagay mo dyan, walang nangyayari sa buhay namin. We have that other group. So,
Well, I think that was yung argument naman for the long period from 2001 to 2010 na yung survival ni Pangulong Arroyo was based on the argument pare-pareho lang yan. In which case, dapat doon ka sa matinik. The danger of that attitude was yun nga, na kung pare-pareho lang, wala kang dapat, di ba? It just means might makes right. At kung sino man ang mas ruthless. So, nandun yun. Ang mga institusyon natin, tinimbangan, ngunit nagkulang nung EDSA 2 dahil hindi umubra yung impeachment trial na siya ang mekanismo sa sistema natin para yun nga i-decide kung dapat pang manatili o hindi ang isang tao. Hindi umubra, nag-people power, but then ang logical conclusion ng people power ay gibain ang sistema kasi napatunayan na. Hindi gumagana. But nagsama-sama ang mga pinuno, simbahan, mga abogado, politiko, negosyante, di ba? Para somehow i-preserve na lang at sabihin, well, technically, okay lang lahat. And then, syempre, gets ng tao, yun, yung foundation ng ating demokrasya na rule of the majority, yun nga, katulad ng sinabi ng Leno, yung majority na siyang bumoto sa isang pangulo, sabi nila, hindi man lang umubra yung sistema tapos sinabi nyo tinanggal siya. Ano ang nangyari sa karapatan namin na pumili ng hindi nyo lang gusto ang ugali niya dahil hindi siya katulad nyo? Diba? And then that has given birth to yung hinanakit na pwedeng balikan at balikan. Diba? Kaya doon nagsisimula yung ugat ng napakalakas na insulto sa kampo ng mga taga-suporta ni dati Pangulong Duterte na ang disente ay taong hindi mo dapat pagtiwalaan. Diba? Na naging insulto ang salitang disente. Dahil kung ano-anong ginagawa ng mga disenteng tao, nasalungat naman sa pananaw natin. So okay, so Manolo, isang question din sa EDSA 2, no? Meron bang nagsulat, lalo na the book that you cited, Leloy? Kasi isa sa mga impression at that time, ang spontaneous na nagpasimula ng EDSA 2 was yung kabataan. Na, yun naman nung araw, ano yung text brigade, di ba? Tatandaan nyo pa, 20 years ago, ang tawag doon text brigade, di ba? Parang may ganung usapan nung, if I remember correctly, na sila talaga yung nag-trigger o punta tayo sa EDSA. And when you look at the crowd, it was basically a young crowd at the start, di ba? So yun lang yung isang paggunita ko doon. And then, okay, sa Manolo yun, yung EDSA 2 nga, di ba, merong isang opinion na ang nag-trigger daw ang kabataan. So at that time, siguro, baka yung mga kabataan hindi nila ma-appreciate yung text brigade, di ba? Nag-text brigade. So tatandaan ko yun kasi ano pa yun lumabas pa yun sa ADA during crucial moments ng EDSA 2, walang signal sa EDSA Shrine. Pero may isang, I will not mention na lang the carrier. May isang carrier, merong signal. So yun yung ginamit na telepono para tawagan. Hindi ko na matandaan kung sino, which is very crucial at that point, no? So nag-add pa yun di ba? So, but what people forget, Fads, was what it required was lahat nanonood nung time na yun. I remember even nung Pasko, di ba? The trial even went into sa gitna ng mga Christmas party, nanonood lahat ng mga ng nagkaganapan. So, nung dumating yung punto na yun, it required first of all something dramatic. Yun yung decision ng mga prosecutor na magwo-walk out sila. So alam nila, may sense sila bilang mga politiko na mataas ng ang temperature. Pangalawa, it really needed people to do something. Ngayon, ang narinig ko, yung mga iba, lalo na yung mga estudyante na nakatira sa mga dorm along Katipunan, nagsibaba, tapos nagbabang ng mga kaldero at and doon kumalat na, di ba? Yung
Ngayon, of course, there's a saying na victory has 100 fathers and defeat is an orphan. So maraming nagsabi, kami ang nagsimula ng texting. Kami ang di ba? And it may be a combination of both. Kasi syempre, grupo-grupo ito eh. And like the original EDSA, Atom ang unang sumugod, di ba? But it required those two things, na heightened emotion, and then, yung ugong ng balita na biglang may kumikilos na pala. Diba? Nadadala ka sa sense of something has to give. Ngayon, may kapasidad pa ba ang media o ano? Yes, we know that for all that we're critical about the media, na pag may gulo o may krisis o may kontrobersya, doon pa rin tayo pupunta sa balita para malaman kung anong nangyayari. At doon nagsisimula ang kuro-kuro at usapan kung saan nasisense din natin kung tumataas ang temperatura. I mean, we saw it, remember, last Christmas, galit lahat ng mga tao because of flood, flood control scams. So much so na napansin ko dahil kahit sa mga lugar kung saan nakatira ang mga mayaman, biglang hindi magarbo yung mga bahay nila. Dahil takot sila na magpakita na gumagastos sila. And the last time I experienced this was 1985 and 1983. Di ba? Pero Manolo, yung nabanggit mo yung 1985, di ba? Actually, meron din isang panahon na medyo naglaylo ang mga, ito yung yung Napoles, tatandaan mo yung Napoles? Yes, yes. Kasi pag puntahan mo yung mga tindahan, sabi nila, naku, matumal ho ang benta. Kasi yung mga regular naming customers, nagtatago, ayaw mo na mamili, di ba? So, parang may ganun din, may ganun din na, So, pero what does this tell us, fans? It tells us na kahit paano, meron pa pala tayong shared sense of right and wrong. Correct. Na may mga bagay na kung lalampasan mo, kahit paano, kahit ang dami natin pagkakaiba sa isa't isa, meron pa rin mga bagay na lahat tayo parang nagkakaisa sa galit o sa inis. Meron pa palang ganun. Diba? It's rare. Masasabi ba natin na may kapangyarihan pa rin ang public opinion? Kasi, yes. Ang tanong ko, sige, we can discuss this. May pagkamayroon pa bang public opinion? One. Number two, ano ngayon ang humuhugis sa public opinion, di ba? Kasi nga, di ba, kung titingnan natin yung mga usap-usapan tungkol sa, for example lang, itong darating na impeachment trial, itong darating na bicameral conference sa anti-political dynasty bill, anti-political dynasty bill. May mga nagsasabi pa rin, we need to pressure the Senate, no? Ang nangyayari sa Senado kasi for example, of course, impeachment trial sila ang court, no? Tapos yung sa anti-political dynasty bill, by-cam na 'di ba? So nagpasa na ang and mas maganda ang bersyon ng Senado. So sabi ngayon ng mga tao, yung mga usap-usapan, so we need to pressure the Senate through public opinion, no? So, okay, that's the context lang. So, meron pa bang timbang ang public opinion? And number two, ano yung mga channels, di ba? To create that force of public. Actually, Fads, yung nagpapatunay na may malakas pa rin ang public opinion, the very fact na may anti-dynasty law na pumasa sa dalawang bahagi ng Kongreso. After 30 years na ayaw harapin ito ng Kongreso. The fact na natauhan sila and feeling nila kahit paano kailangan sila gumalaw dito. At syempre, ang attitude nila, paliitin yung matatanggal, di ba? Para lang masabing may nagawa, etc. But the fact that natauhan sila and it led to that point shows you natakot talaga sila. Natakot sila dahil feeling nila na talagang iba na ang galit ng tao. Personal na. That's the feeling nung Christmas na nagtatago na yung mga may kayang, lalo na mga politiko
o mga Mm. kilalang kaibigan ng mga politiko dahil nahihiya sila o natatakot na baka talagang paginitan ng ng tao. Oo, oo. How long will this last? Ito ang palaging tinitimbang ng lahat ng mga kumikilos sa politika. Mm. Ayaw mo naman patagalin dahil kung papatagalin mo, imbes na umapaw, baka umalsa pa. Correct. Di ba? Na And wala this ng is, control kahit sino. yes. And No? so, which is why, nagtataka ako, alam mo ba, parang malinaw na parang bumaba na yung galit ng tao o hindi na organisado. So bakit pa sila nagpasa? Because if they hadn't moved, baka mamaya nagalit na naman ng tao. That was the risk there, di ba? No. Ngayon, pag dumating na ito sa detalye na hanggang pinsang buo ba, kasama ba ang lolo, lola, apo sa tuhod o ano, medyo naguguluhan na ang tao. At medyo pag ganun na, parang tune out na. Di ba? Which is where the lawyers always want to bring it, frankly, di ba? But basta kung masabi nila na may anti-dynasty bill, it's a start. And I'm with those who say na pwede natin pagdebatehan at pag-usapan at dapat lang na dapat ba naging mas matindi ito o hindi. But you had to start somewhere. And the fact na committed na ito na kahit paano para sa mga pamilya na nasa politika is itself significant. Dahil mahirap na palawakin ito uli. Ang mapupuntahan lang nito, maging mas makitid pa Narrower, at mas yes. makitid sa susunod. In Diba? fact, Manolo and Lelo, yan yung argument ng grupo ni Speaker na basta maganda lang may mapasa na, pwede naman amyendahan sa in the future. Kasi sabi niya, mamamatay ka agad pagka sobrang stricto nung you cannot get the support. So yan yung argument na simula ito. No? But baka 30 Well, years because alam din nila, I mean, in their own ways, malapit din sila sa pulso ng tao. Alam nila yung kaya nilang i-argue. Itulak. Oo. At the same time, doon din nagkakaproblema sa civil society dahil marami ding mga purists sa civil society na syempre gusto nila dapat isang tao lang sa bawat pamilya, hanggang doon lang, and hindi rin ganun ang lipunan natin. I've always believed pagdating sa politika, ang batayan ng isang leader, yung kaya niyang itulak ang isang bagay na hindi matatakot ang karamihan o hindi magagalit. Diba? You can only go so far, at kung hindi mo madala yung iba, you're just a lonely guy walking like a crazy person. Diba? Yeah. But kung kahit ang mga politiko mahahatak mo dahil natatakot sila, well and good. And dun muna tayo. And then, because the next time around na magagalit ang tao, kikitid yan. Talagang magkakaroon ng pressure na naman. May mas malaking punto dyan ukol sa Civica, Manolo, which is that iba ang tungkulin ng mga aktivista at ng mga mamamayan kumpara sa mga politiko. So ang tungkulin natin in our civic project, itulak natin sila while recognizing na meron yung mga limitasyon, at kung tinulak natin sila hanggang sa punto na hindi na nila kaya, wala tayong makakamit na pagbabago dahil mabagal ang proseso ng pagbabago. So yung civics, again, napaka-basic Iba-iba yung tungkulin natin. At pag natanto natin na iba yung tungkulin natin sa tungkulin ng politiko, siguro mas male-level yung expectations natin. Correct. And mas tama ang kilos, 'di ba? No? Kasi hindi ko babanggitin yung mga personalidad, no? Pero merong mga politiko na nagpapatulong sa simbahan na maimpluwensyahan yung mga nasa Kamara de Representante na magpasa ng higit na mas tanggap-tanggap na na anti-political dynasty. In fact, sabi nga ng isa sa akin, Father, pagka ito ang pumasa, patay na tayo, mumurahin pa tayo ng mga tao. No? So, may mga ganun din na mga politiko na nakikita nila na kailangan ng higit na tamang anti-political dynasty bill. One. Number two, may isang grupo naman, I just don't want to mention, all the people know who they are, no? Sa kanila, isa lamang dapat, di ba? So, maganda for me, maganda advocacy yon kasi yung consciousness raising, no? Pero yung kanila namang
gustong gawin daan is people's initiative, no? Doon, at least yung nakukuha ko mga feedback, ano, na parang napakasalimuot, ang haba at mahal ng people's initiative, no? So, yun ba yung tamang daan? So, maraming mga ibang kuro-kuro eh, di ba? Kaya, doon din natin makikita ano yung, for lack of a better term, what will galvanize this movement for an acceptable anti-political dynasty bill, ano? Kasi um, kung tatandaan natin konteksto, naging maugong 'yan dahil sa galit ng tao sa flood control corruption crisis. At maganda na naiduktong ang political dynasty sa corruption na 'yon, 'di ba? 'Yun naman ang pinagmulan eh. Kaya nabuhay ulit 'yan, no? So, ano ang way forward? What will galvanize all of this? Kasi I think karamihan, di ba? Sabi mo nga, Manolo, ang ganda ng punto mo, no? The fact na tinanggap ng mga kongresista na kailangan natin itong gawin kasi nagagalit ang tao, di ba? Because Fads, ito ang nawala. For 30 years, I've been hearing the politicians say, walang pakialamang tao sa dynasty, kundi yung mga nandyan sa UP at yung mga akademiko na hindi naman mananalo ng halalan kahit ano sa kanilang sariling departamento. Wala yan. Because sa kanila, bahagi ito ng ating lipunan. Lahat ng mga pamilya may tradisyon and that sort of thing. This issue, dahil sa biglang sumunod ang mga survey, napatunayan na hindi. Actually, ang karamihan ng mga tao tutol sa dinastiya. Full stop, period, no doubt. Kahit ang mga politiko biglang wala na silang pundasyon sa kanilang argumento. Then it simply becomes an argument where we are now about details. Gaano kalawak o gaano kakitid. Yun na lang ang pinag-uusapan. And sa totoo lamang, yan ay isang debate na tuloy-tuloy na yan because each generation will have to decide on that. Di ba? But yung central argument, napalalunan na. Or masasabi mo na natalo na ang mga politiko dito. Hindi na sila makakatago at sasabihin nila na, hindi, okay naman ito sa lugar namin dahil palagi kami nananalo eh. So okay naman sa kanila. Yung pala, kahit sila ang nananalo, ayaw pa rin ng tao sa totoo lamang. At saka, nung huling eleksyon, may mga decisive wins over political dynasty. Yes. So, yung akalain mo hindi mabubuwag, di ba? All of a sudden, surprise, di ba? Nawala. So, merong ganung signs of, di ba? Yung hope, di ba? So, okay. Kasi ang tatlong napakatinding issue ngayon is yung darating na impeachment trial. Okay? Number 2, itong anti-political dynasty bill. At number 3, yung flood control, pa rin, di ba? So, sabay-sabay ito, di ba? Na lahat hot button issues lahat, di ba? And interconnected. Interconnected, yes. Because yung overhanging problem, sa dami na nasabwat dito na kasama dito, sa totoo lamang, kung lahat ang mga pwede mong akusahan ay tatanggalin sa pamahalaan, wala na tayong matitirang pamahalaan. It's that simple. And I think people get it. Kaya, alam mo, yun ang talagang big question mark na hindi masagot ng sino man. Manolo, ito, and Lelo, siguro nakwento ko na ito sa inyo privately na I will share this story publicly. Ewan ko na-share ko na ito dito. Almost 2 years before the Mahiya Naman Kayo speech, okay? Of course, for diba, transparency, once a month I say mass in the palace, no? Kasi bininyagan ko yung 3 anak ng presidente dahil si Lisa is 2 years behind me sa Ateneo. Pinakausapan ako, pwede ba once a month magmisa ka sa sa Malacanang during their and almost 2 years before Mahiya Naman Kayo speech, naiwan ng presidente after the mass. Kasi may nasabi ako sa homily ko. Sabi niya, Father, alam mo, napaisip ako dahil ang tagal na namin binubuno yung question ng corruption. Kaya lang, ang challenge sa amin, kung talagang we will come down strong on corruption, hihinto ang government services.
it will come to a standstill. Tapos sabi niya, ayoko naman parusahan yung mga tao na kailangan ng serbisyo ng gobyerno, 'di ba? So hanggang ngayon, sabi niya dito all 2 years ago. So tama ka Manolo 'di ba na hihinto 'di ba? Hihinto, 'di ba? Well, Tama I yun, mean, Fads. we Yung flood experienced this nung control. time. Flood control, oo. Na-expose kasi talaga yung hindi lang yung connection ng serbisyo sa korupsyon, kundi yung connection ng buong ekonomiya natin sa government spending. Kasi for the Correct. longest time, ito pa ang isang institusyon na dati pinagkakatiwalaan, yung mga economic experts ng bansa natin. And in a way, ito yung pinaka-pinagkakatiwalaan, at least of a certain class, dahil it transcended administration. So, before itong flood control, kaya mo magkwento ng isang actually unified economic story that didn't matter kung sino yung administrasyon. Walang kulay. So for example, si Gloria Macapagal Arroyo at saka si Mar Rojas, gumawa sila ng call center industry na malakas para sa ating isang malakas na services sector. Si Noynoy, pinagpatuloy niya yon tapos nilinis niya yung sistema kaya on top of the services, nagkaroon ka ng increased investment dahil sa anti-corruption effort. Dahil maraming naipon si Noynoy, si Duterte naman gumasta on infra kaya lumakas palalo yung ekonomiya. So, continuous yung story na yun. At walang contradiction doon. Actually, each administration complemented each other at hindi dapat natin sila pinagsasabong. Pero ngayon, itong flood control na to, sira yun lahat dahil nakita natin na ang basis pala ng ating economic growth ay extraordinary government spending lang, at kung wala kang extraordinary government spending, babagal talaga ng babagal yung ekonomiya mo. Kaya ganun kalaki yung flood control eh. So ngayon, for example, sinabi ng World Bank na upper middle income status na or middle income, some in-upgrade tayo to upper middle income status. Walang may pakialam. Dahil yung nararamdaman ng mga tao, ibang-iba kumpara doon sa sinasabi ng World Bank, because even if marami tayong economic growth from the Arroyo until the early Duterte years, ang feel natin tumigil na yun eh. Tumigil na yun ngayon dahil nga dito sa flood control. Well, and also add, nung time ni Pangulong Aquino, ni Pinoy, nung una sabi niya, teka, hindi muna tayo gagastos kasi kailangan natin ayusin yung sistema ng ng pera. Bumagal ang ekonomiya, talagang may nagkaroon ng problema dito. At doon mo makikita na kahit gusto mong linisin ang sistema, may epekto ito sa paggalaw ng pera na kailangan ng ekonomiya. So, okay, we have a few minutes left. I think around 10 minutes. Gusto ba natin pag-usapan yung darating na impeachment trial? Ano ba ang dapat siguro bantayan o unawain sa darating na trial? There's one thing that I want to point out, which is that itong impeachment trial na to, talagang reputasyon na naman ng Senado ang nakasalalay dito. Lalo na because this is an impeachment of a vice president. Kung matatandaan, kung presidente ang may impeach, actually Supreme Court ang nakikita ng mga tao kasi ang presiding officer mo pa rin is the Chief Justice of the Supreme Court. Kaya nung panahon nang ma-impeach si Erap, talagang lahat ng mga tao nakatingin kay Chief Justice Hilario Davide. So parang yung accountability mo for the trial, medyo split eh. Parang credibility ng Supreme Court on the other hand and credibility ng Senado. Ito, dahil senador ang mag-preside, yun yung talaga makikita mo, he's making the rules. Talagang it's the Senate that is under the hot seat dito. That is on the hot seat dito. And di ba nga yung debate niya kung sino magpipreside, di ba, na dahil nga si Senate President Gatchalian hindi abogado, no? So parang ang lumalabas sa pinagpipilian si Senator Pangilinan at si Senator Escudero. Yeah. So yun yung tama ka. Sa akin, Fads, ang nawawala dito, kung nanonood tayo ng mga pelikula, alam natin yung sistema ng paghuhusga sa Amerika. Hindi naman hukom ang humuhusga, kundi may jury. Mga ordinaryong tao na pinipili at sila ang nagdedesisyon kung guilty o hindi ang isang tao. Sa totoo lang, yan lang ang kaisa-isang halimbawa ng jury trial sa atin. Kasi ang huhusga sa pangalawang pangulo, hindi naman mga huwes
sa totoo lamang, kundi ordinaryong tao, Ordinaryong tao, 'di ba? in At quotation mark, ordinaryo. ang kailangan lang nila sentido komon pagdating sa mga paratang, 'di ba? At sa ebidensya. At sa Yes, ebidensya. and kung kaya nila at inaasahan natin na kaya nilang magkaroon ng isang desisyon na patas, kaya rin natin umabot sa conclusion na yon. Kaya mahalaga at in a sense, sanay na tayo na sumabaybay sa mga prosesong ito. So in that sense, mas mahirap para sa mga senador dahil in a sense, eksperto na lahat ang buong bayan sa impeachment. Di ba? Oo. Pangalawa, depende na rin ang parang level playing field dito kung magkakaroon ng mga prosecutor mula sa Kamara na at may mga pribadong abogado na tutulong sa kanila. So let's say, best of the best. Kaya rin ng team ng Vice Presidente na magkaroon ng best of the best. So talagang malakas ang magiging banggaan ng dalawang grupo ng mga abogado dito. And lahat tayo ay manonood. I agree with Leloy. Nasa kamay ng Senado ang kanilang reputasyon at hindi lang reputasyon kung mananatili ang pananaw ng tao na kailangan natin ng Senado. Because after this, kung ang magiging desisyon ng tao, baka itong isang institusyon na kailangan natin balikan kung may silbi pa ito. Hindi. Diba? Patungo na rin tayo dito because also for the first time, in 30 years, ang Kamara, nagsabi sila, open na kami sa posibilidad na magkaroon ng constitutional convention. Ang Senado na lang humaharang dito. And speaking of public opinion, kung yung pala malinaw na humaharang lang sila dito para protektahan ng kanilang mga upuan, baka umabot rin sa punto ng pananaw ng taong bayan na, teka, kailangan na kayong mag-give way at magkaroon na tayo balikan na natin ang lahat ng sistema. Yeah. Yun yung Manolo. Yun yung positibong resulta na ating hinahangad. Hindi, kasi talagang yun din yung sentimiento ng simbahan ngayon, Ang sentimiento ng simbahan, kailangan mabalik ang tiwala ng tao sa mga institusyon ng sambayanan, ng lipunan. And kasi kung tutuusin mo, balikan natin itong nakaraang taon, isa sa mga lumakas na institusyon ay ang simbahan, di ba? Halimbawa, kung ating babalikan yung mga nakaraang mobilizations, wagbuhat September 21, di ba, nung nakaraang taon matapos yung flood control measures. Alam mo, maraming tao nag-aabang. Ano ba ang i-endorsohan ng simbahan? So, kaya yun yung naging isang tanong. Tapos, dito naman nakaraang Nobyembre at Pebrero, ang isang magandang development ay yung mga pagkilos o mobilizations, hindi lamang naiwan sa Manila, kundi halos buong bansa mayroong mobilization. In fact, sa mga ibang syudad, mas malaki ang kanilang na-mobilize kaysa sa Maynila, So, nadala well, for lack of a better term, or maybe it is the right term, nadala ang People's Power movement sa mga probinsya, hindi lamang naiwan sa Maynila. At saka, ito yung na-observe ko, magbuhat nung 2025. Ang daming mga grupo ang gustong makapasok sa network ng simbahan. Ang dami. At iba-ibang sa nga, diba, ibang kulay ang gusto Savory makapasok. savory and unsavory. Yes, oo. Paano nga, di ba, kumbaga sa wedding for better or for richer. Marami and I was surprised kasi wow, ang daming, all of a sudden everybody wants to have the blessings of the church, And I think the nice thing about it is that I think the church is becoming more and more circumspect about this whole thing, And that's why for me mahalagang itong may darating na next week merong plenary, the 132nd plenary session of the CBCP. At alam ko tatalakayin itong mga usaping ito, Kaya isa sa mga concern ng mga obispo
papaano ba palalakasin ng mga institusyon? So yun yung mahalagang ano, no? Kasi yun na nga, lalo na itong darating na trial, I'm sure ang magiging laman ng balita ay itong trial, ano? So, Mm. ang Kaya interesting din, Fads, yeah. kailangan talagang gabayan ng mga guro, ng mga pare ng simbahan ang mga tao habang nanonood sila ng impeachment trial because Impeachment trial. it's a very great opportunity for civics education. Ako nung first impeachment trial yung kay ERAP, high school ako noon eh. At ang dami kong natutunan tungkol sa politika ng panahon na yun. Ang dami kong natutunan tungkol sa Senado, tungkol sa proseso, tungkol sa Supreme Court kasi nga involved yung Supreme Court at that time. At naalala ko nung panahon na yun, excited na excited ako umuwi galing sa school para manood ng impeachment trial. Pero excited din ako for my AP class dahil tatalakayin yung impeachment trial at ang dami ko natutunan nun. So sa tingin ko, this is a golden Magandang pagkakataon, opportunity oo, oo. talaga for civics kasi aminin natin, may telenovela quality siya eh. Exciting siya eh. Mm, Lalo na kung mm. magagaling yung mga abogado. At when you have something exciting like this, it's the perfect hook to get people involved in civics. Ngayon, ang Proyekto Pilipino, kadalasan exciting siya, pero sa tingin ko mas exciting siguro ang Exciting to, isang ang commentary, isang di ba? impeachment trial kaysa sa Proyekto Pilipino. So, sunggaban na natin to bilang mga civics educators as an opportunity to get people to think about itong politika natin sa Pilipinas. Ito, Lelay and Manolo, ano to, blind item. Gusto yung blind item? Sige po. Okay. Pero isang prominent na political family na very prominent. Pag meron mga Senate hearings, yung nanay at yung isa doon sa mga anak na politiko manunood ng Senate hearing. Pero nagluluto sila ng popcorn habang nanonood sila ng Senate hearing. Okay lang. Good for me yun, Fads. Actually, I would encourage our viewers magluto ng popcorn, magsama. Watch sa barkada. Watch Di as ba? a And family. Yes. Tapos comment and mag-discuss discuss. kayo. Oh. Discuss. Mm. Oo. So, any final words? Kasi I'm sure babalik tayo and as we maybe our next episode would talk about what happened during the first week of the impeachment trial. Any final words for this episode? Sa akin, Fads, I think everyone should pumili na kayo ng mga tao na feeling nyo magiging mabuting gabay sa Mm. mangyayari. Mga taong nasusubaybayan ninyo at hindi lang isa, di ba? Pumili kayo ng mga tao na iba't iba ang pananaw nila para makakatulong sila na bigyan kayo ng perspektibo sa mga kaganapan. At katulad ng sinasabi ni Leloy, ang kalaban ng isang lipunan ay ang atomization, yung idea na mag-isa ka na lang at wala nang sasalo sa iyo. Dapat sama-sama tayong makilahok, sumabaybay sa mga nangyayari dahil ito ay kaganapan sa ngalan natin eh. Hindi ba? At ang punot dulo nito para daw sa atin. So dapat may say tayo sa mga nangyayari. Okay, good point, Manolo. Para sa atin, di ba? Deloy? Actually, yun nga, Fads, dun sa tama si Manolo, dun sa point ng atomization, talaga, the only way to beat that is to do things with other people. Tsaka maganda yung nabanggit nyo, Fads, yung popcorn. Nakakatawa para sa akin yun, pero mag-enjoy din tayo. Kasi masaya din naman makilahok kung meron tayong kasama mga iba. So, mag-watch party tayo, magluto tayo, let's celebrate Philippine politics together. Let's celebrate this process because ultimately, for or against ka man kay VP Sara, the fact na meron tayong pagkakataon para para tingnan natin ng mabusisi kung nagkasala ba talaga ang isang politiko or hindi. It is actually as a message that meron pa ring mga institusyon na gumagana sa ating lipunan. Dahil kung ikaw ay vice presidente, naniniwala ka talaga na wala kang kasalanan, edi dapat ise-celebrate mo itong pagkakataon na to. And for everyone else, dapat i-celebrate din natin yung pagkakataon na malaman ba talaga natin kung ano yung nangyari. And so it is time for some joy and it is time to experience this joy collectively. Let's enjoy this process. Okay, thank you. Napakagandang pagsasara niyan na ano. At siguro abangan niyo dahil siguro in the coming weeks we will discuss kung ano na nangyari sa impeachment trial, ano. And then maybe we'll evaluate and
and analyze and reflect together to help people understand the process, no? At saka yung mga naganap, and hopefully it will help us also see, what is right and what is wrong in terms of the final judgment, di ba? So, at saka yung sa proseso magaganap. So, maraming pong salamat. Ito ang Proyekto Pilipino, and ito nga sabi natin, ito ang ating current events episode, and hopefully sa mga darating na linggo ho ay tatalakayin natin hindi lamang current events, but at yung iba-ibang importanteng issue na kailangan pagnilayan, na nakaduktong sa nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Maraming pong salamat mga kaproyekto, at patuloy ho nating subaybayan, at ipanalangin ang ating bansa. Maraming pong salamat.